Napatingin si Danny sa kanyang relo. 11:11 na ng gabi. Napakamot siya no. Napansin agad iyon ng pasahero niyang pababa na ng minamaneho niyang taksi. Kadarating pa lamang nila sa Batangas Pier mula sa Maynila. Pasakay kasi ang kanyang pasahero ng barko papuntang Mindoro ng mga oras na iyon. Hindi naman din kasi inakala ni Danny na ginagawa pala ang kalsada papunta doon, kung kaya ang dapat sana ay 8:00 ng gabi nilang dating ay naging 11:11 na. Pasensya ka na, boss. Naabala ka tuloy. Etong bayad ko. Sinobrahan ko na para naman hindi ka lug. Medyo nahihiyang paghingi ng paumanhin ng kanyang pasaherong lalaki. Sabay abot sa kanya ng 1,000 piso. Okay lang, salamat din sa sobra. Sagot ni Danny sa mabait naman niyang pasahero. Tamang-tama. Magkape muna kayo dyan para hindi kayo antuking pabalik ng Maynila. Ang alam ko kasi, delikado pang magbiyahe sa dinaanan nating kalsadas sa may sigsag ng ganitong mga oras ng gabi. Wala pa kasing mga poste doon ng kuryente. Wala ring masyadong mga bahay, kaya madilim at peligroso ang lugar. Paalala nito sa kanya. Nako, sanay na ako sa mga ganyan. Natatawang tugon ng driver. Sa higit kumulang na 20 taon kong pagmamaneho, kabisado ko na halos ang buong Luzon. Saka hindi din naman ako pumipick up ng pasahero sa mga alanganin at madidilim na lugar. Saglit pa at muling nagpasalamat ang pasahero at muli siyang binalaang mag-ingat sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Natatawa na lamang si Danny habang papakit ang lalaki sa barko nitong sasakyan papuntang probinsya. Maya-maya ay naghikab siya. Bago pa man tuluyang dalawin ng antok, ay pinasya muna ni Danny maghapon at magkape sa kalapit lang na karinderya. Matapos ay bumili rin siya ng ilang perasong sigarilyo upang hindi siya dalawin ng antok habang nagmamaneho pabalik ng Maynila. Boss, pwede kayong umiglip doon, no? Sabi sa kanya ng matandang lalaking nagbebenta ng sigarilyo sa may gilid ng pier. Itinuro nito ang isang lugar na may mahabang silya. May mga natutulog na driver na gaya niya. Naku, wala akong balak na magpaumaga dito. Kailangan ko pang pumasada sa Maynila. Sayang ang oras. Hindi pa naman ako inaantok Katwiran niya sa tindero. Naku boss, huwag kayong luluwas ng ganitong oras. May nakita ka bang dumadating o umaalis ng ganito kadis oras ng gabi? Wala, di ba? Delikado kasi sa daan, lalo na sa may sigsag. Baka mapahama ka. Halos pabulong nitong sinabi. Manong pangalawa na kayo ng pasahero kung nagsabing huwag muna akong dumaan sa sigsag. Bakit ba? May mga NPA ba dito o hold-upper na nanghaharang ng mga sasakyan? Balik tanong niya. Umiling ang matandang lalaki. Walang mga ganon dito. O yun naman pala Bakit naman ako mapapahama kung wala namang NPA o hold-upper sa dadaanan kong sigsag? Hindi mga tao ang dapat mong pag-ingatan, kundi ang mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Noon kasing panahon ng digmaan, tapunan ng mga napatay na rebelde ang mismong lugar na sigsag. Marami ring mga aksidenteng nangyayari dyan, lalo na kung 10 oras na ng gabi. Sabi nila, may mga ligaw na kaluluwang naglipa na sa lugar na iyan. Sanhi ng maraming disgrasya sa mismong kalsada. Nanlalaki ang mga matang kwento ng tindero. Malakas na natawa lang si Danny. Manong naman, sa edad nating ito, naniniwala ka pa sa mga ganyan. Dapat nga silang matakot sa ating mga buhay. Palabiro ka pala Sigurado akong sa mga duwag lang nagpapakita ang mga nilalang na iyan. Hindi sa mga hindi naniniwala sa mga kababalaghang gaya ko. Sa akin sila dapat matakot. Naiiling na lamang ang tendero ng sigarilyo. Wala rin itong may dagdag upang makumbinsi ang driver na ipagpaliban muna ang pagbiyahe. Nagantanda na lamang ito habang nakitang papalayo na ang taksi ni Danny. Tinutumbok na ang daan, papalabas ng pier, pabalik ng Manila. May kalahating oras na rin si Danny sa pagmamaneho nang makita niya ang agong nagsasabing papasok na siya ng zigzag road kung saan may halos 3 kilometro rin ang haba. At gaya ng inaasahan, sobrang dilim nga ng tinatahak na daan ng taksi ni Danny. Itinodo na lamang ng huli ang ilaw upang makita niya ng maayos ang lugar. Napansin din ni Danny na wala nga siyang masalubong ni isang sasakyan o tao man lang sa lugar. Parang isang abandonadong lugar ang sigsag. Wala ring mga kabahayan o poste man lang ng ilaw sa daan. Sobrang tahimik lang lugar. Di walang ingay ng kuliglig o kahit anong hayop na gumagalaw man lang. Nasa paliko na si Danny sa may pakurbang daan nang biglang may kung anong lumitaw sa kanyang harapan. Isang babaeng nakaputi na tila nakalutang sa hangin ang biglang tumawid sa kanyang harapan, malapit sa kanyang daraanan.
Agad na napakabig si Danny at biglaan ding nagpreno. Sumadsad ang kanyang taksi at halos tumilapon siya papalabas ng kanyang windshield. Nang tumigil ng lahat, ay hinabol pa ng driver ang kanyang hininga. Pinakalma ang sarili. Akala niya ay nadisgrasya niya. Noon niya naaalala ang babaeng nakaputoy. Kinabahan si Danny. Alam niyang hindi gawain ng isang tawang tumuwid sa harap ng dumaraan na sasakyan, lalong-lalo na ang paglutang sa hangin na mataas pa sa hood ng kanyang taxi. Inipon ni Danny ang kanyang lakas ng loob. Hindi na siya nang nagsayang pa ng oras. Kailangan niyang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Agad niyang kinambyo ang sasakyan upang maibalik ito sa daan. Mabilis namang nabuhay ang makina at agad ding tumalilis sa nasabing kalsada. Nakakahinga na sana si Danny ng maluwag. Nasa kalagitnaan na kasi siya ng zigzag road nang biglang magtayuan ang buko niya sa buong katawan. Maging ang buko niya sa may harapang noo ay tumaas din. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganong klaseng kilabot. Ramdam niya hanggang buto ang hindi maipaliwanag na takot. Noon niya naisipang sumilip sa rearview mirror sa kanyang harapan. Diyos ko po, tanging nasambit ni Danny. Nakita niyang may nakasakay sa kanyang passenger seat. Isang anino ng babaeng may mahabang buhok, subalit walang muka. Suot nito ang bestidang kulay puti. Nauna niyang nakita ang suot ng mahiwagang babaeng nakalutang na biglang tumawid sa kanyang daraanan. Kinalma ni Danny ang sarili. Hindi siya maaaring kumaripas ng takbo at iwan ng taxi. Hindi siya pwedeng magmabilis sa pagmamaneho. Baka kasi madisgrasya siya ng tuluyan. Tinignan niya ang uling makakaangkas na nilalang. Litaw na litaw ito sa dilim ng loob ng taxi. Kung sino ka man, sana bumaba ka na. Pakiusap niya. Hindi ito tumugon o kumilos man lang. Humawak muna si Danny sa rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Mabilis na nag-antanda at taimtim na nagdasal. Subalit hindi pa rin nawawala ang misteryosong pasahero. May mga anak ako at pamilyang nag-aabang sa akin sa bahay. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa akin. Wala nang ibang bubuhay sa pamilya ko. Parang awa mo na. Sana bumaba ka na. Lubayan mo na ako. Kung sino ka man, ipagdarasal ko ang pananahimik ng iyong kaluluwa. Sige na, maawa ka at bumaba ka na. Muling pakiusap ni Danny. May ilang minuto pang nakiusap si Danny sa anino hanggang sa umabot na siya sa arkong nagsasabing palabas na siya ng zigzag road. Doon din unang nakakita ng posting may ilaw sa daan si Danny. Pagdaan sa posting may ilaw, ay biglang nawala ang aninong nakiangkas sa passenger seat ng taxi. Unti-unti na rin naglitawan ng mga bahay at lumiwanag na rin ang daan. Doon na lamang nakahinga ng maluwag si Danny, sabay taimtim na nagpasalamat sa Diyos na nagligtas sa kanya. Pagkakita sa isang gasolinahan, ay agad na huminto si Danny upang magpagas, saka para na rin mawala ang panginginig at takot niya sa katawan. Hindi pa rin niya maiwaksi sa isipan ang nakakakilabot na karanasan. Ilang minuto pa lamang ang nagdaan. Mas mukhang namumutla kayo. Pansin ng gasoline boy. Ha? Ay, oo nga. May nangyari kasi sa akin sa daan eh. Hindi ko maipaliwanag. Siguro umangkas si Ana. Sambit ng gasoline boy. Sinong Ana? Sabi nila, rape at salvage victim daw yun noong 1970s na dyan itinapon ng bangkay sa may zigzag road. Matindi yun. Halos walang patawad. Lahat ng dumadaan na sasakyan ng 10 oras ng gabi, inaangkasan. Yung iba na didisgrasya. Buti nga kayo walang nangyari sa inyo eh. Hindi na nakasagot pa si Danny. Alam na niyang naging pasahero niya si Ana ng mga sandaling iyon. Nang mapadaan sa simbahan ay agad niyang ipinagtirik ng kandila ang nawa ay pananahimik na ng kaluluwa.